Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of DK. Ako si Leslie at nagmaneho kami ng 1,000 kilometro papunta sa abandonadong lugar. Pupuntahan natin ang abandonadong kastilyo, pero gabi na ngayon, alas 3 ng madaling araw. Ipapakita ko sa inyo. Alas 2:56 ng madaling araw at nasa Pransya kami ngayon. Ngayong gabi, matutulog kami sa abandonadong kastilyo. Unang beses kong matutulog sa abandonadong lugar. Kaya sobrang excited ako rito. Tara, silipin natin ang lugar na to. Oh, handa ka na ba para dito, tol? Kasi nakikita ko ang mukha mo. Kaya! Nakahanap kami ng matutulugan sa loob ng kastilyo at inayos ko na ang sleeping bag ko at lahat at sobrang ganda talaga ng lugar na to. Tingnan mo yung kama na nakikita ko dito sa harap ko. Ito na yata ang isa sa napakagandang disenyo ng kama at pinakamagandang kama na nakita ko sa buong buhay ko habang nag-e-explore. At ako pa ang nabigyan ng pribilehiyong matulog sa kwarto na ito. Sige, ipapakita ko muna sa iyo ang lugar na ito sa gabi bago natin ito makita sa liwanag ng araw. Sobrang bulok na talaga ito. Maraming taon na itong pinabayaan. Kita mo naman, buong kisame ay nagkakabagsakan na. Para ka talagang mukhang isang lord habang umaakyat papunta sa kwarto mo. Ito ang aking kwarto. Grabe ang lugar na ito, mga kaibigan. Ramdam na ramdam ang pagkabulok dito. At nakakakilabot ang pakiramdam habang naglalakad dito sa gabi. Nakakatakot talaga ang pakiramdam. Hindi ko pa naranasan ang ganito sa buong buhay ko. Pumapasok ako dito sa parang kwarto ng bata. Uy, bumibigay ang sahig. Kailangan kong mag-ingat dito. Sobrang ingat. Sa tingin ko, napunta tayo sa tore ng kastilyo. Ito ang tore. Na may banyo sa loob. Literal na kakaibang karanasan ang matulog sa lugar na ito. Hindi ko pa rin lubos maisip ito. Bukas ng umaga, ipapakita ko sa inyo ang natitirang bahagi ng kastilyo sa isang dokumentaryong gagawin ko. Oras na siguro matulog, halos alas 4 na ng umaga. Magsisikumot na ako. Yun, sana ay magkaroon ka ng magandang gabi. At makikita-kita tayo ulit bukas ng umaga. Siguro mga alas 10 ng umaga o ganon, kasi hindi ako gigising ng maaga. Sa palagay ko, hindi rin siya. Sige, kita-kits bukas ng umaga, sana. Ngayon, tayo ay maglalakbay pabalik sa kasaysayan. Nagsimula ang kwento noong ika-18 siglo at naganap sa nakalipas na 200 taon. Ito ang kwento ng pamilya Bully. Mayaman at makapangyarihang pamilyang Pranses na yumaman sa kanilang malalaking kumpanyang agrikultural sa paligid ng kastilyo.
Ngayon, makalipas ang maraming taon, ang huling may-ari ng lugar na ito, si Ginoong Bole, ay pumanaw na. At ang kastilyo ay matagal nang nakatiwangwang. Ngayong araw, dadali namin kayo sa loob at ipapakita ang lahat ng iniwan ng mga taong ito. Tara, sumama sa isang di malilimutang pakikipagsapalaran. Magandang umaga sa inyong lahat. Kagigising lang namin at literal na nakatulog ako at ngayon lang nagising. Wala akong napansin kahit ano. Akala ko magigising ako dahil sa ingay sa kastilyo, pero hindi. Mahimbing ang tulog ko. Papunta ka na. Ayos lang bang tulog mo? Ayos, kamangha-mangha. Tayo na at simulan na natin ang epic na dokumentaryo ng Pokemon na ito. Mga kaibigan, abandonadong kastilyo ito kaya hindi ako pwedeng mag-ikot dito, nasuot lang ang normal kong damit. Kaya muli, dinala ko ang espesyal kong kasuotan para sa paggalugad. Magbihis na tayo. Ayan mga kaibigan, handa na akong galugarin dito. Simulan na natin ang video. Maligayang pagdating sa kastilyo ng pamilyang Buswet at naniniwala akong Buswet ang kanyang apelyido, kaya ito ang kastilyo ng pamilya Buswet. Mula pa noong mga taong 1800, dito nanirahan ang pamilyang ito sa kahangahangang lugar na ito. Ngayong araw, ipapasyal ko kayo dito at ipapakita ang magagandang artipakto at silid na naiwan. Tingnan mo ito. Ang unang silid na kinatatayuan natin, ang Grandeng Sala, ay isa sa mga pinakanatatanging silid na nakita ko sa isang abandonadong kastilyo. Pati ang disenyo nito, bawat detalye sa lugar na ito ay pinag-isipan nila. At ang unang bagay na talagang makakakuha ng atensyon sa silid na ito ay siguradong ang puting piano na nakatayo dito sa gitna ng kwarto. Kamangha-manghang piraso. Talagang kamangha-mangha. Tingnan natin kung mabubuksan ko ito. Paumanhin po talaga. O sige. Ayaw na talaga nitong gumukas. Tumutugtog pa rin siya pero labas na sa tono. May upuan ako sa harap nito. Kung saan ang may-ari, si Monsieur Bully, Besot Bully, ay dating umuupo sa harap ng piano at tumutugtog hanggang sa kalaliman ng gabi. At dito sa tabi nito, narito ang malaking pader na puno ng mga bookshelf. Isa siyang taong mahilig sa literatura. Mayroon siyang Hotel Empire sa pagkakaalam ko. Hindi ako 100% sigurado tungkol doon. Pero maraming ensiklopedia at maraming aklat ng literatura. Tingnan natin kung ano ang meron dito. Ang seksyon ng libro. Ang ilan sa mga librong ito ay nakakaroon na ng amag na yon. Pagkaraan ng 15 taon na abandonado ang lugar na ito. Narito ang isang mapa ng mga likas na parke ng Pransya. Sa ibabaw ng fireplace, napakalungkot tingnan. Ang dating kahangahangang painting ay unti-unting nabubulok at tinutubuan ng amag. Ayokom nakakakita ng ganitong mga bagay. Napakagagandang mga lugar. Isipin mo na lang na ang fireplace na ito ay nagliliyab noon habang tumutugtog siya ng piano. Kahangahangang tanawin. At kapag tiningnan mong mabuti ang fireplace, makikita mo pa na nakaukit doon ang korona ng pamilya.
Nasa fireplace pa ang mga gamit. Inaamag na ang mga librong ito sa gilid. Nalulungkot na talaga ako sa bahaging ito. Ito lang ang nag-iisa nilang anak na babae. Hindi ko pa alam pangalan niya. Sana malaman ko ang pangalan niya habang nililibot ko ang lugar na ito. Isa siyang napakagandang dalaga nung araw. Mukhang galing ang larawang ito ng dekada 50 o 60. Makikikita mo yan sa kulay ng larawan, kaya malamang ay may edad na siya ngayon. Alam ko na si Misa Bose Bully ay pumanaw na. Maaring buhay pa ang anak niyang babae. Mas marami pang mga libro dito. Ang mga painting sa pader na ginawa nila dito ay talagang kahanga-hanga. Sa itsura nito parang inilalarawan nila hindi mukhang French countryside, mas parang Greece o Turkey. Oo, siyempre. O Italiano. Tulad ng nakikita mo, makikita natin ang isang palasyong Romano dun sa itaas, may lawa sa likod nito at isang lalaking tumutugtog ng alpa. Wow, kamangha-mangha. Ano ang nakasulat dito? Opi, nagbibinata, the Bundesberg, ayos lang, ilan pa. Nakasulat diyan. Binubuksan ang mga estante ng libro at may mga maliit na hagdan dito. Isang piraso ng muebles na hugis hagdan na pwede pang buksan para sa dagdag na imbakan at magagamit nila. Para kunin ang isang libro mula sa itaas na estante dito. Wow! Ganyan nila ginagawa noon, kailangan ilagay ng ganito. Napakagandang disenyo! Dadalhin pa tayo niyan sa ilalim ng arko. Sa kanilang kainan, 3 lang sila dito, nanay, tatay at anak na babae, kaya hindi kailangan ng malaking kainan. At makikita natin na may mga upuang may foam sa ilalim ng mesa na ito at makikita mo na ito ang eskudo ng pamilya na nakita rin natin sa fireplace. Isa lang itong korona, isang gintong korona lang. Naniniwala akong ito ang eskudo ng pamilya dahil makikita mo ito kahit saan sa kastilyo. Wow, kita mo, ito ang dahilan kung bakit iba ang mga kastilyo sa mga bahay, bawat kwarto may sarili nitong disenyo at kakaiba ang pagkakagawa. Ang mga kasangkapan dito ay swak na swak sa kwarto, bagay sa kisame, lahat ng bagay. Tama ang kulay at meron tayong sirang piraso, yung basag na plato doon. Nakakalungkot talaga. Wow! Matagal nang nabubulok ang lugar na ito. Yung painting nahulog mula doon at nabasag sa pira-piraso. Ayoko makita yon. Noon, dati ring may mga taga-silbi rito, mga katulong, at ito ang trolley na ginagamit nila para magdala ng pagkain. Medyo hindi na ito matibay na yon. Makikita mo pa ang ilang garapon ng langis dito sa itaas, pati na rin ang ilang mga kubyertos. Wow, ang gaganda ng mga kubyertos na ito. Tingnan mo ito, gawa sa laton ang mga tinidor. Kakaiba ang disenyo at hugis. Malamang gawa kamay ito. Mas marami pa sa mga painting na yan sa itaas. At naniniwala ako na ito ang fireplace. Wow, nandito pa ang huling abo, pero may takip sila para itago ang fireplace. Kamangha-mangha. May kakaibang disenyo rin ng mga mukha dito sa itaas. Walang pirma sa mga ito. Nakatayo sila sa gintong patungan ng estatwa. Wow! Grabe ang lugar na ito mga kasama. Muli natin makikita ang parehong upuan na may upholstery.
Ito ay kapareho ng nasa ilalim ng mesa at dito naman ay may kakaibang disenyo na may korona na inilagay sa sulok ng upuan. Ang ganda. Dumaan tayo sa pintuang ito, pero tingnan mo muna ang painting sa itaas nito na may mga bulaklak. Dadalhin tayo nito sa ibang bahagi ng kastilyo at dito nagtatrabaho ang mga katulong noon. Makikita mo ang disenyo nito. Medyo payak ito. Ang pagkakapinta ng kahoy ay hindi ganong maganda. Pagpasok natin sa isa pang kwarto, makikita ang dalawang kama kahit isa lang ang anak nila. Malamang maswerte siya at may dalawang kama. Pero baka ako, Akala ko kwarto ito ng bata kasi may stroller, pero may punto ka rin. Maaring ito ang kwarto ng mga manggagawa. Oo, makikita mo rin ang mga frame ng kama, gawa sa bakal. Hindi masyadong magara. Tama, napakagandang punto. Sa tingin ko, tama si Aaron mo tungkol dito. Pero maganda pa rin ang disenyo nila at ang mga pattern na may magandang wallpaper at ang mga kurtina ay maganda pa rin. Karaniwan, sa kastilyo, makikita mo ang mga kwarto ng mga manggagawa na talagang pangit kung sasabihin ko. Pumasok ka rito, tingnan mo. wow. Mayroon tayong fireplace dito, pero pati yung fireplace dinisenyo rin nila. Kasama na itong mga mukhang bakal sa harap nito. Magagandang ukit na mga mukha na gawa sa bakal, pati na rin ang marmol sa ibabaw nito. Wow! Siguro naging guest bedroom ito nang tumigil na ang mga katulang magtrabaho dito. Nandito ang mga kumot. Ngayon, meron tayong dalawang kama dito kung saan dating natutulog ang mga manggagawa. Wow! Medyo basa sila. Maraming relihiyosong larawan sa itaas ng kama, makikita mo si Hesus Kristo sa dingding. Si Maria naman sa bandang ito. Ang mga taong ito ay kilalang relihiyoso noon at ang Pransya ay nananatiling isa sa pinakarelihiyosong bansa sa mundo. Tingnan mo ang baul na ito. Wala namang laman yan, pero may tapiserya sa ibabaw at magagandang ukit ng kahoy sa ibaba. Mayroon akong eksaktong parehong radyo sa bahay noong bata pa ako. Baka tanungin mo, bakit may ganito akong radyo? Bigay ito ng tito ko. Madalas ko itong gamitin para makinig ng musika at gusto ko ang itsura at mga kantang pinapatugtog dito. Magandang radyo yon. Sa totoo lang, mga 60 hanggang 70 taon na yon ang nakuha ko, kaya malamang mas matanda pa itong isa ngayon. 23 na ako ngayon, kaya... Itong maliit na kahon na may upholstery, malamang para paglagyan ng alahas at meron tayong isang pulp dito sa itaas. Nakakalungkot talaga, mabilis ang pagkabulok ng lugar na ito. Gumuguho na ang lugar na ito at sa tingin ko, hindi na ito maayos. Nagtataka ako kung bakit may stroller dito sa kwarto. Ito rin ay nasisira na, dito nila dating isinasakay at ipinapasyal ang mga bata noon. Pero magdududa ka pa sa isa pang bagay tungkol sa radiator dito at sa karamihan ng mga kwarto sa lugar na ito. Sa totoo lang, sa lahat ng kwarto, maganda ang pagkakatago ng radiator. Nakatago ito sa maganda at pinungkahoy ng kwarto. Pero dito sa kwarto na ito, ganito ulit. Kita-kita mo talaga. Kita ang mga tubo, kita ang kuryente. At ibig sabihin nito, ito ay kwarto ng mga manggagawa. At pati na rin itong kampana dito sa taas. Siguro kung may kailangan ang may-ari, meron siyang magandang kampana siguro. Papunta dito, sa bahagi ng kusina. Ito ang imbakan sa bahagi ng kusina. Mga tray para dali ng mga bagay sa mesa, maraming bote ng alak, syempre, dito sa lugar na ito. Mahalaga ito sa kastilyong Pranses, pero wala nang masyadong makikita rito. Tara, punta tayo sa pangunahing bahagi ng kusina.
Hindi ito magarbo dahil hindi pumapasok dito ang may-ari. Hindi ito lugar para sa kanya. Hindi siya kailanman dadaan sa kwartong ito at papasok siya sa kastilyo sa ibang kwarto o sa ibang pintuan. Oo, ipakita mo lang sa kanila ang paligid para makita nila ang nakikita natin. Dito, nagluluto ang mga katulong ng pagkain. Para sa may-ari, makikita mo ang isang napakasimpleng kalan. Malamang ginagamit ang palayok na ito sa pagpapakulo ng tubig at sobrang umitim ito sa tagal ng usok dito habang nagniningas ang apoy. Sa aking palagay, ito ay mga waffle iron o baka cookie iron. Hindi ako lubos na sigurado. Kung nasa Belgium ako, sigurado akong waffle iron ito dahil kami ang bansa ng mga waffle, syempre. Magandang kalan, isang exhaustor. May nakakalam ba kung ano ito? Hindi ako sigurado kung anong nakikita natin. Talagang hindi ako sigurado kung ito ang pintuan ng pasukan ng mga manggagawa papasok sa lugar na ito. Sige, napaka-interesante nito. Tara, magpatuloy pa tayo. May sabitan pa ng coat, pwede kang magsabit ng mga gamit. At ngayon, nandito na naman tayo sa isang bahagi ng kastilyo kung saan, para mismo kay Monsieur Bully. Para kay Monsieur Bully mismo. Wow! Ito ang grandeng pasukan ng lugar, ang hagdang paakyat papunta sa mga kwarto. Makikikita mo rin dito ang maraming sungay ng usa mula sa kanyang pangangaso sa mga gubat sa paligid ng kastilyo. Mga sombrero sa pangangaso rin. Pero ako at si Jeroen ay pinaka-interesado sa mga baul na ito. Gusto namin ito. Mukhang mga baul ng pirata na may mga mapa sa tabi nito. Wala namang laman. Gusto ko talagang makakita ng mapa ng kayamanan. Wala namang laman yan. Nakakalungkot naman yon. Wala talaga. Pero astig pa ring tanawin yon. Wow, ang hallway na to. Talagang kamangha-mangha. Meron tayong backpack o bag dito. Mukhang gamit ito ng isang negosyante o doktor nung araw. Hindi ako sigurado kung paano ito buksan. Talagang hindi ako sigurado. Hindi ko na lang susubukang buksan ito. Sa itaas, mas marami pang painting ng karwaheng hinihila ng kabayo, maraming aso at may mga ngaso sa tabi. Wow! Mas maraming sungay ng usa sa itaas. Ito ba ang pintuan sa harap ng lugar? Makikita mo ang maliit na mensaheng sinulat ko at inilagay rito. Oo, itinuro ni Jeroen yung painting na kailangan kong ilagay sa gilid. Oo, tama. Dito papasok ang may-ari sa lugar. Ito ang kanyang pintuan sa harap. Malaki, sobrang laking shutter sa harap nito. May isa pa akong ipapakita sa hallway. At ito naman ang mga aparador na ito. Matigas na talaga silang buksan sa tagal ng panahon. Dito inilalagay at kinukuha ng may-ari ang kanyang mga jacket kapag lalabas ng bahay. Kita mo, may mga ilang coat at jacket pa rin dito sa aparador na ito. Wow, mukhang para sa pangangaso ang mga ito. Talagang nakakatuwang makita. Nandito pa rin ang mga sombrero. Kagabi habang natutulog kami dito, narinig namin ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa mga gubat, kaya ibig sabihin may nangangaso. Kaya talagang lugar ito para manggaso. Naririnig mo rin, di ba? Sige, maglakad na tayo pataas sa magandang hagdang ito, papunta sa itaas na palapag ng lugar na ito. Wow, ang laki ng sungay ng usa sa pader na to.
Malamang ito ang pinaka-ipinagmamalaki niyang pag-aari at tropeyo mula sa kanyang karera sa panganggaso. Mas marami pang sungay ng usa dito sa itaas. Tara, pumunta pa tayo sa pinakataas na palapag ng lugar. Ang unang kwarto na napuntahan natin ay ang maliit na pasilyo. Maliit at maliwalas na pasilyo. Una kong napansin dito ang mga kurtina sa magkabilang gilid. At maari mo silang isara ng ganito. Oh. Wala itong railing dito. Bakit may mga kurtina dito? Baka para sa disenyo lang. Ibalik mo sila ng ganito. Wow! May maliit na upuan sa sulok na pwedeng upuan at pagrelaksan. Malamang hindi nagagamit pero nandito pa rin sa itaas. Makikita mo na talagang kitang-kita ang pagkabulok. Tingnan mo ang kalagayan ng upuang ito. Grabe. Talagang nagkakalas-kalas na. Pati na rin ang mga estatwa, itong mga estatwa ang kahoy ng mga babae. Naputol na ang kanyang kamay. May hawak siya noon nung araw. Meron kang maskara. Maskarang gips. Hindi ito maskara. Estatwa lang. Mali lang ang tawag ko. May kamangha-manghang pintura sa itaas nito ng isang lalaking magandang pagkakaupo. Ganito, magpapagawa ng retrato noong araw. At pagkatapos, kung anong meron tayo dito ay talagang kamangha-mangha rin. Ito ay mga kupon o auction bill para sa bilyaran. Hindi, para ito sa auction sa tingin ko. Oh. 1,984. Dalhin mo ito sa auction, tapos pwede mo na itong ilagay sa gamit mo. May group picture pa tayo dito. Tingnan mo ang mga taong mahalika dito. Ang mesa na ito ay para sa accounting. Pwede mo itong isara at dati dito ginagawa ng mga tao ang accounting gamit ang mga kasangkapang ito. May gulong na panulid sa gilid. Umiikot pa rin ito. Wow. Projector. Dito mo nilalagay ang mga rolyo ng pelikula para may proyekto sa pader. Pero ang pinakakapanapanabik dito ay ang koleksyon ng mga Berks na naipon mo sa paglipas ng mga taon. Tingnan mo yung napakaliit pero meron ding malalaking mga nandito. Pinakagusto ko talaga itong isa na ito. Parang ginto ito. Nakikita mo ba sa camera? Pati yun din. Oo. Hindi ito mabuksan. Ibalik na lang natin ito ng maayos. Mayroon pang mas marami dito. Wow! At lahat sila ay may kanya-kanyang description. At ito naman. Mukha itong paru-paro, isang napakalaki. Isa ring bola kung saan sila ipinapanganak. Kung saan napipisa. Kamangha-manghang wallpaper. Sa totoo lang, hindi ito wallpaper, kundi parang carpet o tapestry na pwede pang lagyan ng mga kable ng kuryente sa likod. Siyempre, maraming silid sa kastilyong ito. Noong mga taong 1800 napakalalaki ng mga pamilya noon, nuit kalaunan ay lumiit at nawala rin sila sa paglipas ng panahon. Pero marami silang mga silid tulugan dito sa lugar na ito. Dating silid tulugan ito ng bata, gaya ng nakikita mo, nananatili pa rin kahit lumipas ang taon pati ang unan. May mga plato sa dingding na may inukit na muka. Malamang dati silang may-ari ng lugar na ito. Ginagawa nila ito bilang paggalang pati sa Pransya. Magbigay ng galang sa iyong mga ninuno. Karaniwan talaga na magkaroon ka ng sarili mong mesa para sa paghugas sa loob ng kwarto. Nandito pa rin ang mga pang-ahit. Sa ibaba, may maliit tayong bide.
O maliit na o B-day ito pero napakasimpleng klase lang. Gustong gusto ko talaga ang gamit na ito. Wow! Mas marami pang relihiyosong simbolo. Dito ko natutunan ang pangalan at iba pang tungkol sa pamilya sa mesa na ito. Hindi ko ipapakita ng detalyado ang mga liham na iyon dahil baka malaman mo ang lokasyon. Pero ito ay isang sulat kamay na liham sa Latin pero wala namang nagpapakita na may kaugnayan ito sa pamilya. Kaya meron tayong sulat kamay na liham mula noon. Hawak-hawak natin ito dito sa ating mga kamay. Tara, akyat tayo sa itaas. Ang kalat dito, mag-ingat ka sa salamin sa sahig. Sige. Ngayon, papasok tayo sa kwarto sa itaas ng kwarto ng mga manggagawa. Makikita niyo ulit na may dalawang kama, pero slate beds ang mga ito, mas magaganda. Yung mga nasa ibaba ay bakal at di ganong maganda. At tama ka rin sa sinabi mo. Yung radiator dito may kahoy na tabla sa ibabaw. Mas maganda tingnan, mas maganda ang disenyo. Makikita mo ang isang koronel mula sa hukbong Pranses sa ibabaw ng fireplace. Gustong gusto ko ang bigote niya. Wow! Oh. Pag nakatayo ka sa harap ng fireplace dito, makikita mo ang liwanag mula sa labas. Siguro patayin ko ang ilaw para mapansin ito ng tao. Ang liwanag mula sa chimenea ay direktang tumatama sa fireplace dito. Wow! Buksan ko ulit ito para sa inyo. Oh, salamat! Sige, medyo matatagalan ito. Oh. Ayan, ayos na. Ang salamin sa ibabaw ng fireplace. Ulit, ang ganda talaga. Gusto ko mga kahon na ito. May diploma rin tayo sa itaas. Hindi talaga ito diploma. Isa na namang bagay na parang auction o mga ticket para sa isang venue. Parang ganon. Ano ang nasa likod ng upuan? May silyang tumba sa harap pero gusto ko pa ring malaman ang nasa likod. Pwede mo bang iikot ang camera at tulungan ako pakiusap? Ilagay mo ito sa mesa para makita ng iba. Oh. Ano itong piraso na ito? Oh. Oh. Ito ay brancard sa Dutch pero nakalimutan ko ang tawag nito sa Ingles. Pero ito parang emergency na kama kung saan pwede mong dalin ang isang tao na siguro ay hinimatay sa labanan o sa soccer field papunta sa emergency room. At ito ay isang lumang disenyo na meron kami dito. May mga paa pa ito sa magkabilang gilid para pwede mo itong ilapag. Kita mo to? Pwede mo itong ilapag sa sahig. Pero yung sayo, wala na nun. Ang ganda ng nahanap natin mga kaibigan. Oo, tama. Mukhang militar ito. Totoo, mukhang militar nga. Wow. Gusto ko to. At syempre, yung silang tumba na nasa likod nito, nasa harap din ito. At makikita mo pa nga itong mga bota dito sa sulok ng kwarto. Mga bota ng militar. Ang ganda ng nahanap natin, gustong gusto ko. Oo, maayos naming ibinalik dito sa sulok. Ilagay natin ito kung paano natin ito nadatnan. Mahalaga ito habang nag-e-explore ka. Ang ganda ng tumba-tumbang upuang ito. At ngayon, meron tayong dalawang berdeng kama na may berdeng sapin. Pero ang mga ito ay slate na kama. Napakatibay ng mga kahoy na kama na ganito, hindi na tayo gumagawa ng ganito ngayon. Gusto ko talaga ang estilo ng mga ito.
Itong nightstand, natatabunan na lang ng mga guho mula sa kisame. Oh. Beauty box para sa babae. May posa sa loob nito. Wow! Dito sa ibaba, nilalagay ang mga alahas. May isa pang koronel ng hukbo dito sa itaas. Tulad na nakikita mo, maganda talaga ang bigote. Meron din silang mahabang upuang parang chaise long. Hindi naman chaise long, mas sofa talaga kung tawagin mo. Dahil sa bardang disenyo, bagay sa isa't isa ang lahat sa kwartong ito. Napakaganda nito. May lamparang delangis dito. Noong mga taong 1800 nang itayo ang kastilyong ito, umiikot ang mga tao sa kastilyo tuwing gabi dala ang lamparang delangis na ito. Maisip mo ba ito? Tulog na ba ang mga bata? Oo, nasa kama na silang dalawa. At pagkatapos, oo, paikot-ikot ka lang ng ganito. Ngayon, hindi na ito ginagamit. Wow! Diyan sa ibaba, meron kaming parang bakal na batya kung tawagin kung saan pinaliliguan noon ang mga bata. Isang maliit na laruan. Malamang ginawa ito ng bata sa paaralan. Wow! Ngayon papasok tayo sa tore ng kastilyo kung saan naroon ang banyo. Nasa tore na tayo ng kastilyo na nakita mo sa labas. Kahit lahat ng bagay ay naiwan pa rin dito. Lahat ng pabango mula noon. Tulad na nakikita mo itong hair restorer nakasulat dito. Makukuha mo ito sa butika. May nakasulat na Ingles at Pranses dito. Mukhang napaka-antigo ng mga botelyang ito. Wow! Matagal nang walang gumagamit ng banyo na ito. May bathroom pa nga sa pader doon. Bago namin ipakita sa inyo ang kwartong ito, gusto ko munang ipakita sa inyo ang balcony na nandito sa labas. Siyempre, may balcony na nakakabit sa kanilang kwarto ang mga taong ito. Wow! Pwedeng lumabas dito. Noon, ang dating luntiang hardin ng kastilyo ay ngayon ay lubos ng tinubuan ng mga damo. Dito sila pwedeng umupo tuwing umaga, magkape at tanawin ang kanilang ari-arian. Wow! Ito ang tore. Dito sa likod natin. Dito makikita natin ito mula sa labas. Napakaganda. Ayokong mapunit ang damit ko. May isa pa tayong kwarto. Hindi ito magara. Hindi ko na idedetalye. Gusto ko lang magpakita ng ilang bagay. Itong orasan sa dingding. Puji, gawa sa Belgium. At pagkatapos, meron tayong vintage na pampainit dito sa ibabaw ng nightstand. Tingnan mo ang saksakan ng kuryente. Wow! Sige, ito ulit ay slate bed na nakaayos pa rin pagkalipas ng napakaraming taon gaya ng lagi kong sinasabi. Pero tara, silipin natin ang banyo dahil mas interesante ito. Tingnan mo ang disenyo ng banyong ito. Gawa lahat sa aso na til at aso na kurtina na nagsasara sa bathtub. Hindi na sila gumagana. Pero napakagandang disenyo ang meron tayo dito sa harap natin. Kahit ang mga sabon ay nakadisplay din dito sa dulo. Sa mga file na ito. Bakit may timer sa inidoro? Ito bang oras kung gaano ka nakatagal sa inidoro? Hindi ko alam. At may sprayer pa nga. Nakakabit pa sa lababo, siguro para maghugas ng buhok sa umaga. Hindi ko pa nakita ang mga ganitong bagay dati. Wow! Tingnan mo lahat ng detalye sa banyo na ito, bawat bagay. Pati ito, may asul. May asul din ang scrubber na to. Itong lalagyan, may asul din. Pareho ang disenyo ng lalagyan ng brush sa kubeta. Ganyan kaingat sa detalye ang mga tao sa mga kastilyong ito. Ganun din ang paggawa ng mga lamparan ng langis.
May dalawang paru-paro dito. Pwede ba nating palayain sila? Bubuksan ko ang bintana para makalabas sila at maging malaya ulit. Sige, iwanan na natin sila. Mag-ingat ka sa lampara. Ngayon, papasok tayo sa isa pang kwarto niya. At naniniwala ako na ito ang kwarto ng anak niyang babae. Dahil ang unang makikita mo rito ay ang larawan niya sa itaas ng kama. Ito ang parehong larawan gaya sa ibaba pero mas matanda na siya dito. Magandang silitulugan. Kita mo naman, maayos pa rin ang kama. Ramdam talaga ang pagkabulok dito, kitang-kita. May fireplace din siya sa kwarto niya. Sinisindihan niya ito tuwing gabi. Isang maliit na kahon ng alahas na may babaeng nag-aalaga ng bata. May maliit pang kwintas niya na naiwan pa rito. At sa itaas doon, makikita natin ang lawa ng kastilyo na may pintang kastilyo sa likuran. Dito mismo sa kwarto natin, nakapaloob sa pader. Nandito ang lahat ng librong ito at mga lagayan ng libro. Le Pepper. Malaking tagahanga siya na manunulat na ito, gaya ng nakikita mo. Pare-pareho lang silang lahat. Ang mesa para mag-aral. Malamang pumasok siya sa eskwela, dito niya ginagawa ang kanyang takdang aralin. Pero ngayon, sinakop na ng mga gagamba at sapot ang lugar at pati mga baging ay tumutubo na sa loob. Maliit na pasilyo. Hindi masyadong interesante. Pero iyon ay papunta sa mas mataas na bahagi ng gusali. Heto na naman, isa na namang kwarto mga kaibigan. Naririnig ko kayong nag-iisip, tama. Hindi ko na idedetalye dahil hindi naman masyadong interesante, pero may napansin ako. Isang painting ng babae sa pader. Hindi ako sigurado kung ano yon o ano ang ibig sabihin yon dito sa bahay. Meron din tayong teleponong nakapatong dito sa mesa. May mga damit pa rin sa aparador. Sino ba talaga ang mag-iwan ng damit sa aparador? Yan ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko nitong 5 taon ng paggawa ko ng mga video na ito. Nakakabaliw na iniiwan ng tao ang mga gamit na ganito. Laruang kabayo. Gusto ko yan. Oh. At ito ay isang guhit ng Notre Dame bago ito nasunog. Nandyan pa ang matulis na tori noon. Ang ganda ng simbahan, pero hindi ko pa rin ito nabibisita kahit malapit lang ako sa Pransya. Dito, meron tayong isa pang banyo. Ito naman ay may kahoy na palamuti sa buong dingding. Sige, pero ngayon maghanda na kayo lahat dahil papasok tayo sa isa sa pinakakamanghamanghang kwarto dito sa buong lugar na ito. Hayaan niyong buksan ko itong pinto. At ito talaga ang kwartong sadya namin dito sa magandang kastilyong ito. Firun, maniniwala ka bang dito tayo natulog kagabi? Pinag-uusapan lang namin, ang wild talaga. Pero ito ang master bedroom ng lugar na ito. Dito dati natutulog si Ginong Bully, siguro kasama ang asawa niya. Ito na yata ang pinakakamanghamanghang kama na nakita ko sa buong panahon ko ng pag-e-explore ng mga abandonadong lugar. Tingnan mo ang obra maestra na ito. Talagang kamanghamangha. Hindi ko maintindihan pero parang may tumatakip sa buong kama. Di ko alam kung ano at di ko rin hahawakan. Mukha siyang, hindi ko talaga alam kung anong itsura nito. Baka dumi ng hayop. Ang mukha ng isang anghel ay inukit sa korona ng kama. Wow!
Kahanga-hanga ang pagkakagawa ng kahoy dito. Nakita mo na ba ang loob nito? Iba talaga ang gumising sa ganitong kwarto. Ginawa namin ito kagabi kaya sobrang ganda ng karanasan. Muli, meron na naman tayong isa pang vintage na radyo sa tabi ng kama sa ibabaw ng nightstand. Nabubuksan ba ito? Malaki ang nightstand kaya maraming pwedeng ilagay. Wow! Ano ito? Breathing mask ba? Oo, breathing mask ito. Isara mo lang yan. Pati ang mga kurtina ay bagay sa estilo ng kama. Wow! Magandang upholstered na upuan dito sa tabi nito. Tingnan natin kung may natirang damit sa aparador nila. Hindi talaga ito aparador para sa mga damit. Mas para ito sa mga appliances. Lahat ng bagay dito ay may label. May mga cassette tapes pa nga kami dito mula noon. Ano to? Parang radyo ba ito? Mukha nga. O baka MP3 player. Gawa sa Hong Kong. Bihira ka nang makakita ng produktong gawa sa Hong Kong. Lahat ay gawa na sa China. Ito ay isang journal na nagpapakita ng La Revenue Universal, ang Universal Revenue. Malamang isang libro tungkol sa pananalapi. At nagkakahalaga ito ng 50 francs noong araw. Ang journal na ito ay mula pa noong 1922. 100 taon na ang nakalipas. Oh. Gusto ko talagang sofa dito sa sulok ng kwarto. Ayos ang pakaka-upholster tulad na nakikita mo. Kahanga-hanga ang piraso ito. At meron itong payong sa ibabaw nito. At ito ang madalas dalhin ng mga babae saan man sila magpunta nun. Sa paligid ng mga hardin ng kastilyo sa mga bayan dahil ayaw nilang umitim sa araw. Noon, ang maputi ang balat ay itinuturing na pinakamaganda. Ginagamit nila ang ganitong payong para maprotektahan ang sarili nila laban sa araw. Ngayon, gusto ng lahat na maarawan. Gusto nilang magkatan at mga ganyan. Pero noon, ang pagiging maputi ay itinuturing na napakaklase. Dito, meron tayong mesa. At ang mga lalagyan ng tinta ay nandito sa kasangkapang ito sa artifact na ito. Meron pang naiwan na panulat na pwede mong isawsaw sa tinta at magsulat sa papel gamit iyon. Magandang kahon. Oh! Ito ay isang fire screen. Ito ay para itago ang radiator. Mayroon silang screen na panangga sa init sa harap nito. Nahihila pala ito. Wow! Hindi ko nga napansin na pwede mo pala itong tanggalin. Sa tingin ko, palaging nakatayo ito dito sa harap ng radiator dati. Wow! May laman sa likod nito, hindi ko alam kung ano yon. Hindi ito wallpaper, kakaiba talaga. Maganda, may isa pa akong kailangang ipakita sa'yo dito. Pasensya na muna bago ako umalis. Tingnan mo yung kandila na nandito, yung lampara at lahat. Ngayon, babalik tayo sa pasilyo. At dadalhin kita sa huli. Palapag ng bahay at iyon ang attic. Isang lugar kung saan nakaimbak ang mga alaala ng mga tao at malamang makakakita tayo ng maraming bagay. Wow! Mukhang parang isa. Malaking tambakan ng mga lumang gamit. Tingnan mo ito, makikita natin ang mas marami pa sa koleksyon niya ng mga insekto dito sa attic. May isang paro-paro, dalawa pa lang paro-paro talaga. Isa pa ito sa koleksyon niyang insekto. Wow, nabulok na lahat ng hayop dito. Gusto ko munang pumunta sa bahaging ito.
Maraming lalagyan ng kandila at artepaktong dating gamit sa kastilyo ang nakaimbak ngayon sa attic. Kung may antique dealer na pupunta rito, sigurado akong mababaliw siya. Diyos ko, ang init dito sa itaas. Ay, ito ay interesante. Maraming mga painting dito sa itaas. Pero mukhang ito ay isang relief ng Alps, ng French Alps. Makikita mo rito ang ilang lawa at gilid ng bundok. Sa ibaba, may mga painting tayo. Wow, para mga Maya ito. Ito ba ay mesa ng bilyar? Oo. Tingnan mo ito, may mesa ng bilyar dito sa attic. Wala na itong takib na yon. Grabe. Ang daming bagay. Isang frame ng kama na binaklas at inilagay dito sa attic. Malamang matagal na itong nandito. Siguro hindi daan-daang taon, pero sobrang tagal na. Ipapasilip ko ulit sa inyo ang likod bahay. Malamig ang hangin, ayos na. May nakita pa akong kwarto sa dulo. Pasukin natin kasi mukhang storage room ito. Ang una kong napansin ay isa sa mga laruan ng bata. Wow, anong klaseng hayop taya ito? Baka ito. Tingnan mo, nilagyan nila ng bakal na gulong sa ilalim para laruin ng mga bata. Ang ganda, ang ganda. May baol pa nga. Diyos ko, ito yung baul ng mga costume na ginagamit ng mga bata noon para magbihis. Ang astig, dito naglalaro ang mga bata dati. Ilalagay ko dito ang baka. Ano kaya ang meron dito? May mga label na Jew. Ibig sabihin ay para sa paglalaro ayon sa nakasulat doon. Kaya malamang may mga bagay din para sa mga bata doon sa itaas. Tingnan mo ito. Maliliit na kasangkapan para paglaruan ng mga bata, tingnan mo ito. Mga takip ng ilaw, meron tayo dito. Ping pong. Wow! Excited akong makita ang mga ito, pati mga raketa ng tennis sa gilid. Sige. Ski. Wow, may mga ski sa likod doon. May ilang timbangan at gamit sa kusina sa ibaba. Oh, tara lumabas tayo na yon. Napakagandang eksplorasyon mga kaibigan. Nakatayo tayo ngayon sa labas ng kastilyo, sa harap ng lawa, sa paligid ng kastilyo at sa malayo doon, makikita ninyo ito at talagang kamangha-mangha. Salamat sa inyong panonood ng ating video ngayong linggo. Paki-subscribe sa channel kung bago ka dito at gusto mo makakita pa ng mas marami pang ganitong mga pakikipagsapalaran at episode sa iba't ibang panig ng mundo. I-like ang video at mag-iwan ka ng magandang komento at sabihin mo sa akin kung ano ang masasabi mo tungkol sa lugar na ito. May link din sa description para sa Patreon kung saan pwede mong suportahan ang channel at matulungan kami sa paglibot sa kamanghamanghang mundong ito. Nasa description ng link ni Jeroen. Bisitahin niyo siya at suportahan. Tinulungan niya akong i-film ang lugar na ito at kumukuha siya ng napakagagandang litrato sa Instagram. Kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong exploration. Paalam, mahal ko kayo.